Siguro si Sir, papunta to ng Canada. Galing kay at Romel Bedriho 5625. Ang sabi niya dito, saan ka sa Canada, kabayan? Sinagot ko siya ng good day po, Chetwynd, British Columbia. Kami rin soon ng anak ko. Makakasunod na kami kay Mrs. Nasa small town din siya sa Manitoba. Gusto natin ang ilaw. Nako, palitin na yung ilaw ko. Nakakurap-kurap na eh. Budesa pa lang. Kamusta kayo mga boss? Para akong nasa disco ano. Kumukurap-kurap yung ilaw eh no. Ay ako. Sarap patulog. Ako lang ngayon dito sa bahay at si Mrs. Masok na sa kanyang part-time. Pero 3 oras lang yan. Mamaya nandito na ulit yun. Nagtawa ko ng hipon. Ayan, malalaking hipon. No? Kita nyo ba? Ayan. Okay mga boss, luto na natin. Nantok talaga ako. Kaya atin ko lang itong mga bawang mga boss. Ng pinong-pino. Ayan. Kunti pa. Sarap tong butter mga boss. Mainit na mga boss. Ilagay na natin yung ating lagyan na natin yung ating butter mga boss. Inamihan ko yung butter, masarap yun. Magbasa tayo mga boss. Ayan o, mga boss. May nag-comment sa akin na siguro si Sir, papunta to ng Canada. Galing kay at Romel Bedriho. Tama ba? 5625. Ang sabi niya dito, kasi nireplyan ko siya eh. Saan ka sa Canada, kabayan? Sinagot ko siya ng good day po, Chetwynd, British Columbia. Tapos, ang sabi niya sa akin, small town ba yan, kabayan? Maganda rin naman sa mga small town. Kasi medyo mababa ang cost of living.
kumpara sa mga big cities ng Canada. Pero okay yan sa'yo kabayan kasi nasa busy ka. Medyo higher yata ang minimum wage dyan. So yun yung sabi niya sa akin. So nireplyan ko siya ulit. Ang sabi ko, good day po, opo, gusto po namin sa small town lang. Kapag summer, napasyal po kami ng city. Opo, minimum wage po dito. Tapos, nag-message siya ulit sa akin. New subscriber pala kabayan. Kami rin, soon, ng anak ko. Makakasunod na kami kay Mrs. Nasa small town din siya sa Manitoba. O, diba? At ang sabi ko sa kanya, dahil meron siyang YouTube channel, nag-subscribe din ako sa kanya. Nag-reply siya ulit. Ang sabi niya, salamat kabayan. Itatry ko nga din mag-vlogging soon if andyan na ako sa Canada. Hehehe. O, diba? Shout out ulit kay Sir at Romel Bedriho. Sorry, pasensya na sir. Sorry sa pagbabasa ko. 5625. Maraming salamat sa comment mo at sa panonood mo sa akin. At napakatyaga mo na pag-message sa akin at manood ng aking mga vlogs. Maraming salamat sa iyo. Saludo ako sa iyo, sir. Sana soon one day makapunta ka na ng Canada at makasama mo na ang family mo dyan sa Manitoba. Ayan na! Ang init. Hira. Kita niyo naman ang kulay. Pulang-pula na mga boss. Hihipo natin. Oh. Sarap. Ramdam ko yung pananabik na sir sa kanyang misis na makasama na dito sa Canada. Kasi nung ako'y nasa Pilipinas pa, pinapanood ko na rin yung mga ibang vlogger dito sa Canada. At alam nyo ba, na gusto ko rin mag-vlog dito. Kasi nakikita ko na nagba-vlog sila, sinishare nila yung buhay nila dito. Sinishare nila yung mga double job nila, 3 trabaho. Sinishare nila yung nagsasabel sila ng snow, naglalakad sila sa snow. So sabi ko, soon, awa ang Diyos, makapunta rin ako ng Canada. Pero yung una na pagsubok ko, yung unang try ko na pagpasok ng Canada, na-deny yung application ko mga boss. Kasi tambay ako sa Pilipinas eh. Kakatapos lang ng 6 months na trabaho ko, sabay dumating yung application ko. So wala akong nilagay na trabaho. So isa yun sa dahilan kung ba't ako na-refuse. Yun ang totoo. Check natin. Hininaan ko na yung apoy eh. Namaya ako na patayin mga boss. Para lasang-lasa talaga. Balikan natin si Sir. Gusto ko tong tong naging palitan namin ng text eh. Ganito kasi ako nung nasa Pilipinas ako. Nung nag-aantay ako ng papuntang Canada. Sir Romel, nako. Maganda ka na dito. Kasi malamig dito, sir. So, talagang alam mo na yan dahil sinasabihan ka na ni Mrs., di ba? At minsan, napaka-lamig dito. Negative 35. Depende sa part ng Canada, mayroong mas malamig. Eh dito, na-experience ko niyan, negative 37, 38. So, malamig talaga. At syempre, yung mga hindi mo nakakain sa Pilipinas, tulad ng mga magagandang restaurant sa atin, syempre hindi naman tayo talaga pumapasok dyan. Kasi alam natin na
medyo may kamahalan talagang pagkain. Yun yung totoo, sabihin na natin yung totoo. Pero dito sa Canada, makakakain ka sa mga mamahaling restaurants. Para ka na rin kumain sa atin sa Pilipinas, sa mga mamahaling restaurant dyan. At dito, pwede kang magtrabaho. Kahit ilan, hanggat kaya ng katawan mo. Pero syempre, huwag mong gagawin yan, sir. Syempre, lahat tayo. Alam ko naman na hindi nalalayo yung edad natin. Or mas bata ka sa akin. Kasi ako matanda na ako. 45 years old na ako, Sir Romel. Para sa akin, hindi healthy yung marami kang trabaho. Sa akin, healthy yung enough na yung dalawang trabaho. Mas okay nga kung isa lang yung trabaho, di ba? So, dahil malakas pa tayo, kahit pa paano, kahit tayo mayroon tayo, kahit pa paano, ay tayo ay malakas pa at kahit meron akong maintenance na ininom para sa high blood, nakakaya pa naman yung dalawang trabaho. Kaya sir, good luck sa'yo. Ha? Pagpunta mo dito sir, handa mo na yung buto-buto mo. Mapapalabang ka dito. Dahil, for sure, si Mrs. hindi lang isa trabaho niya. 2, o baka 3 pa. So ngayon, pagdating mo dito, medyo makakapagpahinga ng konti si Mrs. dahil may katulong na siya. Kasi nung si Mrs. mag-isa pa lang siya dito. Kasi nung dumating si Mrs. dito, nauna yung anak ko bago ako. Yun ang una niyang kinuha. So napakahirap para sa kanya. Wala pa kaming bahay at yung sasakyan ko na kulay pula, sa kanya talaga yun. So, matagal siyang nag-antay, nagtiyaga kasi syempre hindi naman ganun kalaki yung sahod niya at may bata pa siya, yung anak ko. Buti na lang at nandyan yung kanyang kapatid na hinahabilin niya at doon siya nakikitira pansamantala. So nung dumating ako, malaking tulong dahil nagtulong kami. Doble kita, sabi nga nila, di ba? At syempre nag-ipon na rin kami para magkaroon ng sariling bahay bumukod at kumuha ng sasakyan dahil kailangan natin yun dito. Isa yun sa number 1 na pangangailangan mo, sir. Pag pumunta ka dito, sikapin mo magkaroon ng sasakyan. Pag summer naman, kung mahilig kang magbike ka na lang papasok sa trabaho mo. Kasi ako nagbabike ako kapag summer. Ilang minuto lang din naman na ibabike mo kasi dito hindi naman gaano matao sa kalsada at hindi ganun karaming sasakyan. Kaya masarap magbike tapos mahangin. Okay na to mga boss. All goods na to. Pwede na sa akin to mga boss. Ayos. Panalo na naman ang luto ni Boss J mga boss.